Hello guys, hello Kasari and welcome back to my YouTube channel. In this video, magdi-discuss po tayo ng ating soft drinks and Red Horse beer na pinadeliver natin last 2 days. As you can see sa aking background, nakikita nyo, yan po yung ating i-discuss today. Kung paano po ako magpresyohan, kung magkano ang puhunan at kung magkano yung aking magiging income. So start po tayo. Isa-isahin po natin yan at lalagyan po natin ng presyo ang bawat. Bawang. Mga kasari, yan na po lahat yung napadeliver natin. Etong sa side na to, sa right side is yun po yung mga soft drinks. Dito naman sa left side, yan po yung ating Red Horse beer. Diyan po sa side na yan is yun po yung maliliit na soft drinks. Ito po yung Cobra na kulay yellow, fruit soda, lemon, tsaka RC na mali. Start po tayo dito mga kasari sa pinadeliver kong 8 soft drinks. Sa 8 case ng soft drinks, nagbayad po tayo dyan ng 2,000 pesos. Sa dealer naman, ang isang case ng soft drinks is 250 pesos. So, nag-compute po tayo. Ang lumalabas po is 249.96 ang isang full case po sa kanila ng soft drinks. Dito naman po sa sari-sari store ko, syempre may patong na po yan. Ang bintahan ko po sa isang bote ng soft drinks is 27 pesos per bottle. So, 27 pesos times 12 equals 324. Less natin yung 250 which is yung puhunan natin. Ang lumalabas po is 74 pesos. Less po natin yung 20 pesos sa naghahakot. Kaya ang net income po natin sa isang case ng soft drinks is 54 pesos. So sa 8 case ng soft drinks mga kasari, pag nabenta po natin lahat yan, magkakaroon po tayo ng 432 pesos. Yun yung net income po natin. Proceed po tayo dito sa Red Horse beer. So, nagpa-deliver po tayo ng 12 case. Ang isang case kay dealer is 570. Pag i-compute po natin yan, 570 divide 6 equals 95. Yung 6 kasi, yun yung per bottle sa isang case. Kaya, 570 divide 6 equals 95. So, kay dealer, ang isang Red Horse na litro sa kanila is 95 pesos per bottle. So, ang bintahan ko po dyan dito sa aking sari-sari store is 125 pesos. So, pag i-compute po natin yan, 125 minus 95 pesos, 30 pesos. So, yung 30 pesos na yun po yung tubo natin sa isang bote. Tapos, ililes po natin yung 15 pesos, yun po yung bayad natin sa mga naghahakot. So, klaro ko lang po mga kasari ha, 125 times 6 equals 750, tapos less natin yung 570 which is yun po yung puhunan natin. Ang lumalabas po dyan is 180 pesos. Tapos less po natin yung 15 pesos. Ay may net income po tayong 165 pesos sa isang case ng Red Horse. So pag nabenta po natin yung 12 case na yan, magkakaroon po tayo ng net income na 1,980 pesos. Dito naman po tayo sa Cobra. Ang isang case po ng Cobra is 290. Ang bintahan po natin dyan is 16 pesos. Dito naman po tayo kay fruit soda, lemon, tsaka kay RC. Same price lang po yan sila guys. As usual, 24 bottle ang laman sa isang full case. So, Sky Dealer po, 175 po ang isang case niyan. So, i-compute po natin yan, 175 divide 24. So, ang lumalabas po kay dealer, 8 pesos lang po yan. Pero dito po sa aking sari-sari store, of course, may patong na po yan. Ang bigayan po natin dyan is 12 pesos per bottle. So, 12 pesos times 24 equals 288. Tapos, less natin yung ating puhunan na 175. So, ang lumalabas po niyan is 113 pesos. Ang isang full case na bentahan natin dyan.
113 pesos po yung kikitain natin sa isang case ng soft drinks. Tapos, ililes pa po natin yung 10 pesos which is yun po yung pambayad natin sa naghakot. So, ang magiging net income po natin dyan is 103 pesos. So sana mga kasari, sana guys may natutunan kayo sa aking pagkukompute, kung paano ako mag-compute. Pero sana naman kung may mali ako, please comment down below para alam ko po yung mga pagkakamali na yon at para alam ko kung paano ko siya itama. Dito naman po tayo sa cook mismo mga kasari. Dealer price is 14 pesos and 58 cents. So, sa isang bundle is 12 bottle po yan. So, ang bintahan po natin dyan is 18 pesos. Tapos, pag i-compute po natin yan, 18 times 12 equals 216. Less po natin yung 175, which is yun po yung puhunan natin. So, lumalabas po na may 41 pesos po tayo. Tapos, ililes din po natin yung 10 pesos bayad sa naghakot. So, yung magiging net income po natin is 31 pesos. So, yun lang po yung paraan ng pagkukompute ko guys. Kung saan pa ako komportable mag-compute, yun po yung ginagawa ko. So, sana po may mga natutunan po kayo sa aking computation kung paano ko ginagawa sa aking Red Horse tsaka sa aking soft drinks. Tapos dito naman po, may dumating naman po tayong isang sakong bigas. Yung isang sako po is naubos na po. Ang isang sako po is 2,050 pesos. So sa isang sako po, ang binabayad ko po dyan sa naghakot dito sa tindahan ko is 50 pesos din po yan. Tapos dito po tayo sa aking mga display. As you can see, kunti na lang po yung laman ng ating mga canned goods. So maglalagay po tayo dyan. Ito po yung aking mga canned goods na hindi ko pa na-display. I-display po ngayon yan. Tapos mamaya, mga kasari is, lalabas po ulit ako kasi mamimili po ulit ako ng mga frozen food kasi naubusan po ako. So ipapakita ko lang po ang aking maliit na sari-sari store. Ayan po yung mga laman niya. Hindi pa po ako nakapang-grocery this week. Kasi po, kulang pa po yung aking pang-grocery. May required po ako kung magkano po yung ipang-grocery ko sa isang linggo. Para hindi po sayang yung ating pang-grocery, tsaka hindi po sayang yung ibinabayad natin sa tricycle at tsaka maghahakot. So, every week po, nang-grocery po ako ng worth 20,000 pesos or more than 20 to. So, magdi-display po tayo mga kasari. So, ayan po mga kasari, maglalagay po tayo niyan sa ref. Lahat po ng mga product na meron ako dito ngayon, ilalagay po natin yan sa loob ng ref. Para if in case po na may bumibili, meron po tayong stocks at malamig na malamig. So, keep on watching mga kasari para alam nyo kung paano ko siya ilagay sa loob ng ating ref.
vlog mga kasari. Thank you very much for watching. Ingat!